Anak? Anak? Ito nga pala si Tito Fernan mo. Siya yung sinasabi ko sa'yo na kaklase ko dati. Kamusta, Lara? Marami nang naikwento sa akin ng mama mo tungkol sa'yo. She's very proud of you. Ah, excuse me po ah. Anak? Oo, kami na. Matagal na kami magkakilala. Pero, biglaan lang na ganun ang nangyari. Binata siya, anak. Wala siyang anak. Mabait. At alam kong magkakasundo kayo. Akala ko ba ayaw mo na, Ma? Pagkatapos yun ni Papa Romy, sabi niyo, ipapahinga niyo po ang puso ninyo na ayaw niyo na po masaktan. Oo nga, ganun nga. Ganun nga naramdaman ko. Pero, hindi ko maipaliwanag sa'yo, anak eh. Oo, nasaktan ako. Siyempre naman. Pero, gusto ko siya. Gusto niya ako. Di ba pwedeng subukan muna namin? Hindi susugalan. Kung hindi naman mag-work, sarili ko lang din naman masisisi ko, di ba? At least sinubukan ko. Ayokong tumanda mag-isa. No? Takot din ako. Pero Ma, nag-promise ako sa inyo, di ba? Hinding-hindi kita iiwan. Tayong dalawa lang, sapat na. Di ba? Oo, alam ko naman yun, anak. Pero, ayokong ikaw ang magkamali sa pagdamay sa akin. Ayokong sagot mo pa yung kalungkutan ko. Huwag ganun, anak. Pati sariling kaligayahan mo at talikuran mo. Mas gusto ko sanang suportahan mo na lang kung anong makakapagpaligaya sa akin, anak. Mahal mo ba siya, Ma? Kaya ko siyang mahalin. Pero anak, gusto kong malaman mo na importante sa akin kung anong nararamdaman mo dito sa relasyon na to. Dapat alam mo na mahal ka ni Mama. Ikaw ang mahal na mahal ko. Kahit na 10 lalaki pa mang-iwan sa akin. Basta ikaw hindi mo ako iiwanan. Intindihan mo, anak. Mahal kita. Tuluyan nang nahulog ang puso ni Becca kay Fernan. Kaya naging pangatlong ama na nga ito ni Lara. Itinuring din naman siya nitong tunay na anak. Maasikaso ang pangatlong ama ni Lara at kita naman niyang maligaya ang kanyang ina kay Fernan. Ang dasal ni Lara noon ay huwag na sanang masaktan muli ang kanyang ina hanggang sa